Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakakabalik ang Gilas Pilipinas sa Olympics? Isa sa pinapangarap ng Gilas Pilipinas ay makabalik sa pinakamalaking entablado ng basketball sa buong mundo. Ang Olympics kung saan nagtatagpo ang pinakamalalakas na kupunan, mga tunay na super team ng iba't ibang bansa. Mula pa noong panahon ni Carlos Loizaga hanggang sa modernong henerasyon ni Jimmy Alapad, Jason Castro at Jordan Clarkson, isa lang ang pangarap ng mga Pinoy, ang maibalik ang bandera ng Pilipinas sa pinakamalaking liga sa buong mundo. Tara, tungayan natin ang multo ng Gilas Pilipinas o QT. Bago pa sumabak ang Gilas Pilipinas sa Olympic qualifiers, dala nila ang sugat sa World Cup na kung saan nakapagtala lang naman sila ng 1 win at 4 losses. Dahil dito napilitan ang Gilas na tahakin ang pinakamahirap na paraan para makamit sana ang pinakaasam-asam na Olympics. Isang balita ang bumuhay at nagpaingay ulit sa Gilas Pilipinas. Dahil sa hindi maganda ang naging resulta ng kanyang kampanya sa FIBA World Cup, Coach Chot Reyes ay bumitaw na sa kanyang pwesto at pinasok si Coach Tim Cone ng bagong pangulo na biyasa sa opensang triangulo. Dito na nagsimula ang kanilang kwento. Sa pagpasok ni Tim Cone, madaming estilo ang binago. Mas disiplinado at naging systematic ang bawat anggulo. 12-man roster at 2-man reserve agad ang binuo. Dito na pabilang ang mga bigating players katulad ni Justin Brownlee, Carl Tamayo, KQ at Kai Soto. Bago pa man tumulak papuntang Europa, sinubok muna ang mga tropa. Kinarap nila ang Taiwan Mustangs at ang Macau Black Bears. Mga larong tila tune-up game lamang sa paningin ng iba, pero dito na unti-unting nabubuo ang bagong identity ng kupunan. Dito nagsimulang umikot ang bola, dito nagsimulang gumana ang sistema, at dito nagsimulang maniwala ang Gilas na kaya nilang pumalag kahit sino pang kalaban. Bago magsimula ang tunay na laban, sinubok muna sila kontra sa naglalakasang kupunan sa Europa. Mga nagbibigating team, Turkey at Poland ang kanilang nakaharap, at hindi pa lang nagsisimula ang tunay na laro, madami nang nadismayang mga Pilipino dahil sa dalawa nilang magkasunod na pagkatalo. At dumating na nga ang inaabangan ng lahat, unang laro ng Gilas Pilipinas kontra sa rank number 13, host nation ang Latvian national team. Tila bumagal at tumahimik ang buong Pilipinas sa mga unang minuto ng laro. Ibang aura ng Gilas ang nakita ng mga tao. Hindi pinalamang ang host country, first to fourth quarter, solid na depensa at opensa ang kanilang pinakita. Magandang panimula agad ang kanilang kartada, first win agad para sa bansa. Matapos ang kanilang panalo kontra sa Latvia, nabuhayan ang Gilas Pilipinas. Isang panalo na lang at makakapasok na sa susunod na yugto. Pangalawang laro ng Gilas kontra sa kupunan ng Georgia. First quarter pa lang, Georgia ay umaragwa na. 16-0 run agad ang tirada. Justin Brownlee Kai Soto tandem ay gumalaw na. Sabayan pa ng magandang shooting ng nag-iisang Dwight Ramos. Isang malaking tulong talaga ang contribution ng isang Kai Soto sa team. Siya ang bumubuhay sa opensa kaya ang sistema ay gumagana. Ngunit sa kasamaang palad, Kai Soto ay bumagsak. Dahil sa kanyang injury, hindi na siya pinabalik. Isang dagop ang kinaharap ngayon ng Gilas dahil nawala ang pinakaimportanteng alas. End of first half, 55-43, dihado na ang Gilas. Naging dikdikan ng laban simula third quarter hanggang sa huling minuto ng laro. Pagkatapos ng third quarter ay tumabla pa ang Gilas 74-all. Pero mas nanaig pa rin ang pagkabeterano ng Georgia. Panalo ang Georgia 96-94. 1 win 1 loss ang kanilang kartada. Dito nakatapat nila ang Brazil National Basketball Team na kung saan binubuo ng mga nagbibigating NBA players at isang kupunan na veterano at sanay sa mga pressured games. Para sa Gilas, do or die ang pinangahawakan. Isang panalo na lang ang pagitan. Ngunit bago man tuluyang mag-init ang laban, isang malaking dagok agad ang dumating. Dahil sa pagkawala ni Kai Soto, nawala rin ang sandigan sa ilalim, at dito na mas lalong nangibabaw ang Brazil. Sa bawat tira, bawat rebound, bawat banggaan sa loob, ramdam ang kakulangan ng isang Kai Soto. Pero hindi umatras ang Gilas Pilipinas. Sa kabila ng lahat, lumaban sila. Bawat bola pinaghirapan, bawat puntos pinaglalaban, at sa bawat segundo pilit nilang hinahabol ng isang pangarap na matagal nilang hinahabol. At dumating na nga sa dulo, Gilas Pilipinas ay nabigo. Salamat Gilas Pilipinas, pawis at dugo ang sakripisyo nyo. Madaming mga tanong ang hindi masagot-sagot sa kanilang pagkatalo. What if hindi na injury ang nag-iisang Kai Soto? Pero hindi lang dito natatapos ang lahat. Madami pang tsansa na makuha ang inaasam-asam na Olympics. Hindi ka matututo sa pagkapanalo, mas matututo ka sa pagkatalo.